hindi naman muna pakwan ang ating i-feature for today's video. Nagkaroon nga rin kami ng simpleng outing para naman makapag-relax din. At sasabihin ko sa inyo, sobrang nag-enjoy at na-in-love talaga ako sa nature. Kahit taga rito ako sa Pangasinan, may mga lugar pa rin pala akong hindi mapuntahan. Namitas nga muna kami dito ng pechay para may baon kami. Masarap din kasi ito lagyan ng kamatis. At eto nga, abang namimitas kami, nangingialam itong pusa. Sabi niya, makikipitas din daw siya. Sabi ko naman, baka mama ikaw palutuin ko. Charot! Excited na nga itong mga kasama ko. Hinihintay namin sa sasakyan ng mga oras na to. Kaya naman, nauna na kami nitong pinsan ko. Ito nga pala yung Katubig Bridge. Ito yung tulay na nagdudugtong mula sa bayan ng Handa at sa bayan ng Bulinaw. Kung makikita nyo, ang daming mga fish pin at fish cages dyan. Yung kasi talaga yung pangunahing hanap buhay namin dito sa Pangasinan. Ang pangingisda at pag-aalaga ng bangos. Pag sinabi mong bangos, hindi talaga mapapantayan yung lasa at sarap ng Pangasinan bangos. Itinayo nga pala itong Katubig Bridge sa ilalim ni dating Pangulong Fidel B. Ramos. Maalala ko noon, nung bata ako, wala pa nung tulay na yan. Ang nagsisilbing tawiran namin noon ay yung landing barge na tinatawag. Isasakay yung sasakyan doon, tapos itatawid kami sa kabilang lugar. Fast forward nga pala tayo, yung mga kasama namin na nasa harap, matibay rin yung sasakyan. Kasama namin si Uncle George, ang pinakamasarap na gumagawa ng ice cream. Medyo hindi nga maganda yung daanan papunta rito kasi talagang lubak-lubak at kung titingnan mo hindi pa talaga ganun ka-develop. Pero sobrang natuwa talaga ako nung unang narating namin tong part na to. Imagine mo, kahit taga-probinsya na ako, hindi pa rin ako nawawala ng rason para ma-amaze sa ganda talaga ng biyaya o blessing ni Lord sa kalikasan. Ito nga yung napili naming puntahan, pero sa totoo lang, may iba't ibang waterfalls pa na pwede mong pasyalan dito sa Pangasinan. Welcome to Balimpalis! Ito nga pala yung isa sa mga pinagmamalaki nila dito sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Hindi pa siya ganun ka-develop, pero kung titingnan mo, kung gusto mo ng tahimik na lugar at kung gusto mo talagang mag-relax, pwede kong mong puntahan ito. Isasuggest ko sa'yo kasi bukod sa mura na, ang entrance, hindi mo rin naman talaga matatawaran yung ganda ng lugar na to. Iniimbitahan ko nga pala kayo na pasyalan nyo rin itong lugar na to. Hindi lamang ito, pero yung iba't ibang tourist spot dito sa Pangasinan, puntahan nyo rin kasi hindi talaga kayo mapapahiya. Kung titingnan nyo yung tubig, napakalinaw talaga. Napakalamig ng tubig at napaka-fresh talaga niya. Malayo sa ingay ng syudad. At syempre, kung gusto mo talagang magmuni-muni at manahimik, katulad ko, ito yung the best na place para puntahan natin. Nagduduyan nga ako dyan, pero sa loob-loob ko niyan, natatakot na ako. Baka kasi bumigay yung duyan, diretso ako sa tubig. Naisip ko lang din ng mga time na to, kahit pala taga Pangasinan ako, ang dami ko pa rin hindi napupuntahan ng magagandang lugar katulad nito. Hindi kasi talaga ako gala, pero para sa inyo, gusto ko kayong ilibot sa mga magagandang lugar na to. Kaya naman, samahan nyo ako lagi sa mga adventures ko. Medyo na-curious nga kami sa bunga ng punong to. Sabi kasi ng mga kasama ko, nakakain daw to. Pero sabi ko, subukan nyo munang kainin. Pag may nangyaring masama sa inyo, hindi na namin kakainin yan. Baka kasi may lason to. Pero sabi ng tito ko, nakakain talaga yan. Eto nga't nag-iimot-imot ako. Sa totoo lang, nakailang take ako dito bago ako makuhanan ng magandang video. Hindi kasi talaga marunong tong pinsang ko kumuha ng video. Pinagtiyagaan ko na lang kasi naman mahirap talaga magkaroon ng content. Minsan, sa sobrang ingay na ng mundo, mas gusto mo na lang pakinggan din yung ingay ng kalikasan na katulad nito dahil bukod sa nakaka-relax na, naisip mo rin talaga kung gaano kaganda ang blessing at biyaya ni Lord sa'yo. Kaya naman sa mga may mga lugar na katulad nito, ingatan na talagaan ninyo kasi bibihira na lang talaga magkaroon ng ganito at blessing talagang matatawag. Eto nga't nakikipag-usap ako sa mga bata to na marunong mag-dive. Imagine mo kahit napakalalim nito, hindi sila natatakot mag-dive. Niloloko nga nila ako, mag-dive na rin daw ako. Pero sabi ko sa kanila, saka na pag marunong na ako lumangoy. Eto nga't ang sarap din talaga maglakad-lakad dito. Pinapanalangin ko ng mga oras na to na huwag sana ako madulas dahil ayokong makita nyo ako nadulas at mapahiya ako sa inyo. Charot! Naisip ko nga rin ng mga panahon na to
Dapat lang talaga sa buhay ng tao, maglaan tayo ng oras para mag-enjoy. Mag-enjoy hindi lamang sa mga syudad, mag-enjoy hindi lamang sa mga inuman o kung ano man, pero mag-enjoy kasama yung nature. Dito natin mas lalong marirealize kung gaano kahalaga na magkaroon at alagaan natin yung inang kalikasan dahil yung balik nila sa atin, hindi rin matatawaran. Natatawa nga ako sa sinasabi ng pinsan ko sa background kasi sabi niya may usok daw. Animoy ako raw yung isang multo na lalabas. Sabi ko naman, may multo bang ganito kagwapo? Charot! Hindi ko rin talaga maiwasan talaga na hindi babain at pasyalan lahat ng mga falls na nandito. Imagine mo yung ganitong kagandang lugar, mapapasyalan mo sa halagang 20 pesos lang. Sino ba naman ang tatanggi pag mga ganito na? Meron din pala silang lubid dito. Kung gusto mo ng konting adventure, bibitin ka lang dyan. Tapos kung gusto mo, pwede ka na rin mag-dive dyan. Pero hindi yun ang gagawin ko. Magsiswing lang talaga ako. Tiningnan ko lang talaga o trinay ko lang talaga kung kaya ako ng lubid. Pero medyo napasarap talaga ako at sinubukan ko pa talaga. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam habang nagsiswing ka. Iniisip ko, paano kaya kung bumigay ito at tinuklaw ako dito ng buhaya? Inulit ko pa nga ito ng inulit. Ang importante lang naman talaga dito, huwag kang bibitaw. Katulad ng ginawa niya nung bumitaw siya. Kaya naman ako, paswing-swing lang talaga at kahit nahihirapan na, hindi ako marunong bumitaw. Charot! Pagkatapos ko ang puntahan yung ibang mga tanawin, sinabi ko ulit sa pinsan ko, nakuhanan niya ulit ako ng video dito. Kasi naman sobrang na-inlove talaga ako dito. Habang nakabitin kasi ako dyan sa lubid na yan, iniisip ko, ang saya lang talaga magkaroon ng ganitong experience sa nature. At ito nga, muntikan na pa ako mahulog dyan. Pero hindi pa rin talaga ako bumitaw. Ganon kasi ako, hanggat masaya ako, hindi kita bibitawan. Ay naapo! At syempre, pag mga ganitong outing, hindi rin mawawala yung kainan. Yung kagandahan nito, dito na rin kami nagluto ng iba. Tapos yung mga daladala namin, mga sariwang gulay talaga na napitas namin sa mga bakuran namin. Ito nga pala si Madam Glo, ang punong abala. Ito rin sila Uncle George sa Auntie Rochelle na nagluluto ng kanin at iba pang mga ulam namin. At syempre, kailangan ko rin kayong iulam reveal. Meron nga tayo dito ang isang talyasi ng pansit. Meron ding pritong tilapia at itong lato-lato na favorite ko. Lato-lato ang tawag namin dyan or ararosep dito. Seaweeds po yan pero napakasarap niyan sa kamatis. Meron din kami ditong pigar-pigar na napakaraming sibuyas. At syempre, ang ubi puto ni Auntie Shell na napakasarap din. Meron ding pinakbet dyan sa loob. At habang kumakain nga ako dito, lumapit sa akin itong aso, nagmamakaawa. Sabi niya, gusto niya raw ng kinakain ko. Pero ginawa nila ng kilay. Samahan niyo ako at tayo kakain. Iinggitin ko nga kayo. Eto nga't wala akong kanin sa mga oras na to. Hindi kasi talaga ako nagra-rice. Kasi nga, diabetic na yung tao. Pero pag tinignan nyo yung plato ko, punong-puno yan. At hindi pa ako nakontento dyan. Sinasabi ko sa inyo, umulit pa talaga ako. Ito talaga yung isa sa mga exciting part din pag may mga ganito. Masarap na yung kinakain mo, maganda pa yung view mo. So hindi lamang yung tiyan at bunganga mo yung nabubusog, pati na rin yung mata mo syempre. Bibigyan nga ako ng pagkakataon kung papipiliin ako at mamamasyal sa mall, mas pipiliin ko pa rin dito. Ito nga pala yung second plate ko na, may lato-lato tayo dito, yung pigar-pigar na manok, inihaw na bangus belly, at syempre yung octopus na kilawin o kurita ang tawag namin dyan. Habang kumakain nga ako dito, may mga taong dumadaan, nakikurious siguro sila kasi nakailang balik na ako dito sa aking kinakainan. Wala akong kasama dyan. Pero sumunod yung pinsan ko kasi napakaganda rin ng pwesto ko. Kaya naman nakikain na rin siya. Pagkatapos nga namin kumain, pinanood ko rin itong mga batang to na sumunod sa amin. Hindi nga namin sila kilala pero wala silang takot talaga na mag-swing dyan. Yung part na yan, yung isa sa mga pinakamalalim dito. Pero sanay na talaga sila. Kaya ang ganda lang nilang pagmasdan. Nagbibiruan sila pero sa loob-loob ko sana walang masaktan. At habang namamasyal nga ako, nakita ko itong puno ng balite. Sabi nila, pag may baliti daw, tahanan daw ito ng kapre. Naghihintay nga akong lumabas yung kapre, pero siguro mas natakot sa akin yung kapre.
Hindi rin naman nagpatalo itong si Uncle George. Sabi niya, nung bata-bata daw siya, marunong din daw siyang mag-dive. At ngayon, papatunayan niya yon. Medyo natakot nga kami nung mga oras na yan kasi ang tagal niyang lumutang. Kasi naman, napakalalim talaga at halos hindi na siya sanay. Itong mga batang to rin, pinabilib din ako. Wala silang katakot-takot at nag-dive dito pa sa mataas na punong to. Sabi ko sa kanila, dapat may life vest din sila. Pero sabi nila, sanay na daw sila at hindi na daw nila kailangan. Yung bagsak nga nung isang to, parang napakasakit. Sabi ko sa kanya, mali yung positioning mo. Pero sabi niya, okay lang daw. Sumunod naman itong isang to na gusto pa atang akyatin yung pinakataas ng puno. Sabi ko, mag-ingat lang kayo kasi baka mamaya hindi rin kayo nagpaalam sa mga magulang mo. At syempre, pauwi na nga kami ng mga oras na to. Pero sabi ni Pastor, kailangan talaga nating mag-pray para ingatan tayo hanggang sa pag-uwi natin. Importante kasi talaga sa lahat ang gabay ng Panginoon. Salamat!